Kumuha po tayo ng update sa sitwasyon sa Marikina City. Makakausap natin si Marikina Representative Marcelino Teodoro. Magandang gabi, Kong Marcy, si Patrick De Jesus at Claysel Pardilla po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Patrick, Glacier, magandang gabi rin sa inyo at sa Ulat Bayan. Sa ngayon ay ang water level ay 17.5 meters. Nananatili tayo sa second alarm at may mga preemptive evacuation na ginagawa ngayon. Bukas ang lahat ng 13 hanggang 15 evacuation centers natin. Dahil magdidilim na nga, marami tayong mga kababayan na nag-aalala para sa kaligtasan natin. Kaya miski wala pang mataas na tubig ba sa kanilang mga lugar o yung iba talaga ay wala pa naman tubig, ay abundance of caution sa ingat nila. Kaya yung iba ay pumupunta na sa evacuation centers natin. Meron tayong 1,267 families with 7,192 individuals. At sa kasalukuyan, Patrick, Glacier, kasama ko si Mayor Maan sa sasakyan, patungo na kami doon sa creek sa pagitan ng Barangay Tumana at Barangay Malanday dahil dumating na yung mobile pump na nanggaling sa Department of Public Works and Highways sa pag-uugnayan ni na Mayor Maan Teodoro ng Marikina at si Secretary Vince Dizon ng DPWH. At yung mobile pump na nabanggit ay ilalagay ito doon sa nasabing creek para ma-pump out natin yung tubig na naiipon doon sa creek. Kasi dahil hindi pa nga functional yung pumping station doon sa nabanggit na lugar at hindi pa ito na ita-turn over sa Marikina LGU, nag-automatic shut off yung tinatawag nilang floodgate. Kaya yung naiipon na tubig dahil di nga makalabas doon sa floodgate na nag-shut off, ay ipapump out palabas na sa Marikina River. So Kong Marcy, magandang balita na may mobile pump na para sa Malanday at Tumana. Pero pagdating po doon sa Tumana Pumping Station, ano po yung commitment po ni DPWH Secretary Vince Dizon para po sa kaagad na pagsasaayos ito? Kasi nga po mukhang mahaba-haba pa po or marami pang araw para maranasan nga po natin yung panahon ng tag-ulan. Dapat talaga maging functional na, no? Meron din mga technician dito at may mga operator ng pumping station. Tinitingnan kung paano nila immediately agaran magiging operational itong dalawang pumping station na nabanggit. Yung isa ay nasa Tumana nga, isa naman yung nasa creek na nasa pagitan ng Tumana at ng Malanday. Si Mayor Maan narito, katabi ko nga sa sasakyan. Ito na, pababa na kami dito sa may creek ng Tumana at Malanday. Makakausap na ng diretsyo at ng personal itong personnel ng DPWH para ma-trash out yung kung paano magiging fully operational itong mga pumping station na ito. Nabanggit nga na may medyo matagal ng panahon na hindi ito na nagawa na pero hindi pa na ite-turn over at hindi pa nagiging operational. Hopefully, ilang sandali, ito na, magkakausap-usap at actual na narito kami at para sa ganun ay malaman kung ano yung mga agarang dapat magawa. Pero ang agaran dito, ang isang sigurado, ay yung mobile pump ay mailalagay na natin ngayon. Napakalaki pala nito, Patrick, Glacier, atong mobile pump na dumating, hinihila ng isang malaking trailer. Kong Marcy, batay naman po sa inyong obserbasyon, naging mabilis ba yung pagtaas ng tubig sa Marikina River o naging mabagal, naging epektibo po kaya yung mga flood control measures na nagawa ng national government at ng lokal na pamahalaan? Go ahead po, Kong. Whole of government approach at whole of community approach ang ginagawa natin. Hindi lang sa pamahalaan sa pagitan ng lokal at national.
kundi ng buong komunidad yung pagtutulungan na ginawa natin sa Marikina. Nakaranas tayo matagal ng panahon ng Undoy, na ulit ng Ulysses sa Bagat. Kaya marami tayong mga natutunang bagay. Ano? Ang dredging sa Marikina River ay tuloy-tuloy, isang preventive measures na ginagawa to, sustain. At hindi ito by contract, kundi by administration, na kung saan ay meron tayong sariling dredger na ginagamit ang Marikina LGU, ano? At sa ganon ay pagkatapos ng mga malakas na pagulan, dahil nga yung banlik o yung silt na galing sa itaas, yung mga upstream community tulad ng Talbansan na tayo, ay dito lahat bumababa sa Marikina River. Agaran na na-dredge na natin, natatanggal natin sa ilog para mapanatili yung tamang lapad at tamang lalim ng Marikina River. At papapansin natin ngayon talaga yung pagkakaiba. Nasa 17.5 meters na ang water level, hindi pa rin bumabaha doon sa maraming lugar dito na katulad dati. Ano? Narito nga kami ngayon sa Tumana. No? At yung ibang area, gutter bit lang o kaya kasing lalim lang ng tuhod yung pagbaha. Hindi katulad dati. Talagang halos lubog na yung buong bahay pag ganitong tuloy-tuloy ang pagulan. Ang isang inaantabayanan namin mabuti yung spillover na nangyayari sa Wawa Dam. Dahil ditong mga nakaraang oras, nung alas 2 ng hapon, 768 CMS. Pero ngayon, nabawasan naman, naging 440 CMS. In-expect namin pababa pa rin. Kong Marcy, hindi na po namin papatagalin itong interview dahil nga po patuloy yung inspection kasama nga po si Mayor Maan. Pero Kong Marcy, sakali nga pong umabot sa third alarm yung Marikina River, ano po yung dapat gawin ng mga residente or ng LGU at gaano po kayo kahanda sakaling kailangan ng ipatupad yung forced evacuation? Bukas lahat ang ating mga evacuation center. Ang mga personnel natin ngayon ay hindi lang in full alert kundi talagang in motion na sila, no? Nakahanda naman lahat. Pati ang mga evacuation natin, yung protocol ay in place at lahat ng pati mga volunteer natin dito sa Marikina ay in place na rin. Tumutulong na sila, yung mga supplies natin. Ipapasalamat din po kami sa mga volunteers natin, ano, sa kitchen, yung mga nagbo-volunteer din, pati nagdadala po ng mga gamit, mga kailangan. Tulad ngayon po, si Mayor Maan ay nagpadala ng maraming blanket, kumot, kulambo, yung mattress para dun, yung banig pala ho. Yung banig na ilalay sa pangsasapin tulugan ay nagpadala po tayo ng napakaraming gamit na ganun para sa mga kababayan natin. Miski meron na po silang mga gamit, ay meron pa po silang extrang magagamit. Okay, maraming salamat po Congressman Marcy Teodoro at ingat po kayo sa pag-iikot ni Mayor Maan dyan po sa Marikina City.